guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayun guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And ayan guys, pa-subscribe na rin po ng YouTube channel ng aking kaibigan. Ayan, pag naka 1,000 subscriber po siya ay mamimili siya, no? Parang mamimili siya ng isang ipi-pre-reading niya. Pero magpapa-pre-reading din yan guys, okay? Kumbaga, magla-live siya once na ma-monetize. So, ayan guys, iiwan ko na lang din po yung link ng YouTube channel niya dyan po sa ating comment section, okay? So yan, tignan natin guys, ano yung energy ng person mo, ano yung nararamdaman sa'yo ng person mo. Nararamdaman sa'yo ng person mo. Okay. Okay, so ito naman guys, ang nararamdaman mo sa person mo. So grabe yung yung collective ko kahapon. Actually, habang ginagawa ko yun kahapon, natatouch talaga ako. Parang ramdam na ramdam ko yung sinseridad ng person. Okay, ng person na binabasa natin doon. Okay, parang sising-sisi talaga siya doon eh. So, na-feel kong energy talaga kahapon. Okay, so yan, sa mga may bumabawing person dyan, ayan, baka talagang yan ay magbabago na. Pagbigyan nyo na. Okay, so, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Okay. Ayan, hindi pantay yung card natin. Tignan natin. Wait lang guys ha. Hindi siguro pantay yung camera ko. Doon tayo sa energy ni person. Ano yung nararamdaman sa inyo? Three of Pentacles. So, pag ito yung lumabas sa akin guys, collaboration kasi ito eh. Partnership, pagkakaisa. Pero mas malinaw kasi yung pinapakita sa akin. Mas stricto ka or stricta ka dito sa connection yung dalawa. Kasi, tingnan mo yung energy. Si person mo hindi niya alam yung ginagawa niya. Okay? So, I think, ikaw, may mga tinuturo ka sa kanya. So, parang siya, meron siya sinisimulan dito. Parang ikaw kasi yung parang kung ano man yung tinuturo mo sa kanya, siguro makakatulong naman to sa kanya. Pero hindi ka maglalabas ng kahit na anong bagay na pwedeng ika-disappoint mo pagdating ng araw like pera or kahit na anong affection. Iga-guide mo lang siya. Okay, yun lang. Or iba sa inyo case, baka teacher or professor ka nito, or pwedeng coach ka, or basta boss ka ba nito, ahead ka sa taong to. Okay, yun yung malinaw na nasasagap ko dyan guys, okay? Or pwedeng literal na under talaga si person. Tignan natin guys, ano naman ang tingin. Okay, tingin sa ni person. Meron, di ba, matalino. Yun na yun, si Queen of Swords is someone na matalino. And someone na alam yung ginagawa niya. So, ito yung tipo ng tao na hindi mo kayang isahan eh, hindi mo kayang utakan. Okay? Tignan mo, natatakot sa yung person mo rito. Oh. Natatakot siya sa pwedeng maging action niya kasi parang feeling niya, alam mo yung galaw niya. Alam mo kung ano yung, parang, alam mo kung ano yung gagawin niya. Ganun eh, parang basang-basa mo tong taong to. So, natatakot sa'yo tong taong to. Sa malinaw na nasasagap ko dyan, guys. Okay? Kasi Queen of Swords. Tignan natin guys, ano naman yung magiging action ni person. Hinay-hinay ka lang guys. Kasi itong taong to nape-pressure sa inyo. Okay, so yung pressure kasi na nararamdaman niya, nag-aalangan na siya kung ipo-pursue ka pa ba niya or bibitawan ka na ba niya. Okay, kasi natatakot siya or pwedeng yun nga, nape-pressure mo siya. Natatense
siya sa estado mo sa buhay or pwedeng sa mga sinasabi mo. Parang feeling niya hindi ka naman niya kayang sabayan or hindi siya nararapat sa inyo. Okay, yan yung nakikita ko dito sa person na 'to. Parang feeling niya guys, hindi kayo pantay, hindi patas yung pamumuhay niyong dalawa or magkaiba kayo ng porte. Iba yung gusto niya, iba yung gusto mo. So, siguro minsan may misunderstanding kayong dalawa. Hindi naman talaga kayo guys totally nagkakasundo nitong taong 'to, okay. Pero ang nakakatuwa sa kanya guys, nakikinig siya sa inyo. Okay, nakikinig siya sa mga tinuturo mo sa kanya, sa mga sinasabi mo sa kanya, sa mga demand mo sa kanya. Okay? Yun yung maganda do'n. Tignan natin guys, ano naman yung, magiging action, I mean outcome. Okay, outcome guys, the star. Alam niyo guys, baka nga etong taong 'to once na matuto 'to, mas magaling pa 'to sa inyo, okay? Puwedeng katrabaho mo 'to, baka boss ka nito. Baka ito guys ay ma-promote, mas mataas pa sa inyo, puwedeng ganyan. So, etong taong 'to guys, masikap kasi siya, eh. So, nakikitaan mo rin naman siya ng potensyal. Ayun, or puwede naman boss mo pero mas gamay mo yung trabaho 'no, siya kasi taga-mando lang. So, mas gamay mo yung trabaho sa office or doon sa business niya, mas alam mo yung gagawin mo, ikaw yung mas humaharap sa tao. Yun yung malinaw na nasasagap ko dito guys, okay. So, titignan natin ano yung bottom of the deck. Nahihirapan nga siya, so siguro ayan. Puwede rin naman na ito yung boss mo or puwede na mas mataas sa inyo 'tong taong 'to. Kung hindi mo naman 'to boss, puwedeng mas ahead lang sa inyo sa lahat ng aspeto. Puwedeng sa pamumuhay or kilala siya, malaking tao siya. So, baka ano ka niya, puwedeng ikaw yung empleyado niya 'no, ikaw yung tagapangalaga kasi nga ikaw yung mas gamay mo yung sitwasyon, okay? Sitwasyon, ayan. So guys, malakas ang energy ng mga Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Okay, so tignan naman natin guys sa side mo kasi yung energy ng person mo parang or pwedeng talagang down to earth lang tong taong 'to 'no, hindi siya mayabang, nagpapakumbaba, gano'n. Okay. Tignan naman natin sa energy mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong, Nine of Cups 'to, eh, meron kang dine-demand sa kanya or meron kang hinihiling or puwedeng siya yung kahilingan mo, baka mina-manifest mo yung taong 'yan. Okay, yung iba sa inyo guys puwedeng ano, eh, ang layo mo na sa dati tignan mo, strikta ka dito siguro dati ano ka lang masyadong inosente, 'di ba? So, yung Nine of Cups kasi guys, wish card or puwedeng, yun nga parang minanifest mo siya. So, puwede rin naman guys na meron kang hinihiling na puwedeng gawin nitong taong 'to. Ikaw kasi yung tipo ng tao na parang ang hirap mong kunin, okey? Mahirap kang suyuin siguro. So, nahihirapan sa'yo yung person mo, okey? Ikaw naman, meron ka lang katangian niya siguro na hinihiling mo na gusto mong makita sa kanya, okey? Tignan natin ano yung magiging, ayan, magiging what I mean, ano yung tingin mo kay person. Okay. So, Prince of Swords in reverse. Okay, ba't parang bigla kang nanghihina dito? Alam mo yung pinapakita mo sa kanya malakas yung loob mo, matapang ka, hindi ka basta-basta matitinag. Pero kung makikita mo yung, action mo dito, yung tingin mo sa kanya, parang pinanghihinaan ka ng loob sa kanya. Tingin mo sa kanya is someone na kaya kang paamuhin. Siguro, walang ibang nagpapaamo sa'yo kundi siya. Siya yung may kakayahan. Pero siguro hindi mo yan pinaparamdam sa kanya kasi naka-reverse yung ano dito, Prince of Swords. Okay? Titingnan natin guys, ano naman yung magiging action mo. Okay, yung action mo is Five of Pentacles. May conflict ka about finances, no?
So, I think nagfo-focus ka sa pera mo, eh. Yung iba sa inyo guys siguro kaya ganyan ka na ngayon kasi alam mo kung paano mo pinaghirapan lahat ng bagay na meron ka ngayon. Hindi siya naging madali, yun yung malinaw na nasasagap ko rito. Marami kang pinagdaanan sa buhay. So, ikaw yung tipo ng tao na dahil nga ilang beses ka nang naabuso, lahat, no? Parang piling mo lahat inabuso ka, pamilya mo, kaibigan mo, karelasyon mo. So, ikaw yung tipo ng tao ngayon na matalino ka na. Hindi ka na basta-basta maaabuso ng kahit na sino, kahit eto pang taong to. Kaya nga, ipinapakita mo sa kanya ang strong ng personality mo. Pwedeng trauma din, guys. Okay? So, Five of Pentacles, guys. Alam mo, kailangan maging mababa ka kasi nahihirapan yung mga taong makisama sa'yo. Nahihirapan sila na pasukin ka kasi yung pinapakita mo sa kanila dito is parang pinipressure mo sila. So, I think may nagpapa-trigger sa'yo, no? Parang feeling mo walang ibang taong nakakaintindi sa'yo kung bakit ka nagkakaganito, saan ka nanggagaling. So, I think malalim ang pinanghuhugutan mo kung bakit ganito. Kung bakit ganito yung pananaw mo. Okay? So, tingnan natin guys, ano naman yung magiging outcome mo. Ayan, no? So, wina-warningan lang kita kasi wag naman sana na dumating sa point na mawala lahat ng kakampi mo. Okay? Ayan, no? Alam mo, nakikita ko sa'yo, napakasimple mo lang eh. Napakasimple mo lang tao pero talaga ang tigas-tigas mo na ngayon. Ikaw tanungin mo yung sarili mo, dapat ba? Tama ba na maging ganyan ka ngayon? Baka kailangan meron kang baguhin? O baka kailangan parang kailangan humupa ka na, parang tama na, tapos na yung laban. Kumbaga lahat naka-recover na, ikaw nandun ka pa rin. Fresh pa rin sa yung mga nangyari. So, I think yung iba sa inyo, dala to ng matinding trauma mo sa buhay. Okay? So, titignan natin guys. Kaya nga nape-pressure sa yung person mo. Okay, tingnan natin yung bottom of the deck mo. Grabe. Alam mo, parang ikaw yung biktima, pero bakit ganon? Nare-realize mo yun na parang ako na yung kinawawa, ako na yung binugbog ng problema. Patong-patong ipinasan mo na lahat, pero bakit parang gano'n? Ikaw pa yung nagiging kontrabida, mafe-feel mo yan, eh. Parang bakit laging ako yung nagiging masama sa lahat ng bagay. So, puwede kasi na ikaw kung bakit ka ganito, pinoprotektahan mo lang din yung sarili mo sa mga taong mapang-api. So, nabibigyan mo rin ng ano, eh, parang masamang intention yung ibang taong pumapasok sa buhay mo. So, actually, may dinadala ka talaga. Ang tigas ng damdamin na nakikita ko sa'yo. So, labas na to doon sa ano eh, sa reading niyo ni person. So, kung bakit lang din siya guys lumabas dito sa card natin, feeling ko, iniisip ng person mo dito kung bakit ganyan yung personality mo. Baka inaaral ka nito. Okay? Ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Simpleng tao ka lang. Gusto mo lang ng simpleng taong magmamahal lang din sa'yo. Hindi ka ganun ka-expensive sa malinaw na nasasagot ko dyan. Okay? So guys, ayan, malakas ang mga water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Tingnan pa natin guys. Mhm. In the near future, sana po ito patungo spirit guide. In the near future. In the near future, spirit guide, sana po ito po. In the near future. Okay. Ayan. Temperance. Hmm. So, ano ka lang talaga, siguro yun lang din yung unang personality na pinapakita mo. Pero, mabilis ka rin maka-absorb, no? Dito sa relationship nyo kasi, nakikita ko na magiging masaya naman kayo ng person mo. Okay? Sa pinapakita sa akin dito,
hindi ka basta-basta bibitawan ng person mo. Okay? Kasi nandun sa point na ilalaban niya eh. Okay? Nandyan na siya eh. So siguro kung may magpapabitaw lang sa kanya, pwedeng dahil sobrang nape-pressure mo siya. Okay? Di pong matatanong niya yung worth niya dito na parang, worth it ba? Mahalaga pa ba ako sa taong 'to? Gano'n. Puwedeng 'yun yung tatatak sa kanya, 'yun yung puwedeng magpabitaw sa kanya. Pero sa ngayon kasi guys, sa malinaw na nasasabi ko ito, hindi ka basta-basta bibitawan o hindi ka basta-basta iiwan nitong taong 'to. As in pagtiyatiyagaan ka niya, pagsusumikapan, mararamdaman mo na talagang pinaglalaban ka nitong taong 'to, okey? Mararamdaman mo 'yan, oh, kahit parang itaboy mo siya, okey? Kasi mapapaisip ka parang pangungunahan mo yung tumatakbo sa isip niya. Okey na parang baka hindi niya na ako gusto, ganito. So, parang ikaw na yung magtataboy sa kanya, okey? Ang tindi ng trauma na pinagdaanan mo. Iba sa inyo meron talagang history ng depression, okey. Pero hindi ka iiwan nitong person na 'to, mahal na mahal ka nito, okey? Iiwan ka lang nito pagka naramdaman niyang ginagawa mo na siyang basura, pagka pinaparamdam mo sa kanya na wala naman siyang pag-asa sa'yo or ipaparamdam mo sa kanya na parang basura na nga siya, ganyan. Pero sa ngayon kasi guys na nakikita ko dahil mahal na mahal ka ng taong 'to kahit anong ipakita mo sa kanya di ka niya iiwan, okey? Tignan natin, love advice, meron tayong illusion, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Ay 'no, 'yan tanggalin mo sa isip mo, walang totoong ano, parang walang fairy tale, okey? Friction lang lahat 'yun, fiction, okey? So, hindi totoo 'yun, hindi totoo ang fairy tale. Yung iba kasi sa inyo guys mala-fairy tale yung gusto, eh. Yung iba naman dito guys sobrang takot 'no, sobrang gina-guard mo yung sarili mo. I know, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. So, feeling ko ano mo 'to, eh, itong person mo, soulmate mo 'to. Okey, soulmate mo 'yan. Tignan pa natin. Meron tayong let go, oh, 'di ba? Sobrang ano ka, maldita. Parang parang gusto mo siyang ano, paalisin na sa buhay mo, parang tumigil ka na, ayoko na, ayoko ng ano, kahit na sino, okey? Puwedeng karelasyon mo 'to guys, okey? Hindi ka gano'n ka-attached dito sa karelasyon niyo na 'to. Puwede rin naman na siya yung naging dahilan kung bakit ka ganyan ngayon, kung bakit ganito ka katigas ngayon, kung bakit meron kang depression, okey? Tignan natin. Meron tayong past lives. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. So, 'di ba? Kilala mo na 'tong person mo na 'to sa past life, oh. Kaya meron kayong unfinished business at pinagtatagpo kayo ngayon. Siguro, hindi rin maganda yung pinakita niya sa'yo, pakikitungo sa'yo doon sa past life. Kaya nag-reverse kayo. Ikaw naman yung nagpapahirap sa kanya ngayon. Okay? Tignan natin, mensaheng person sa'yo. I don't react when people mention you. Okay? Dami nagtatanong sa kanya tungkol sa'yo. Parang, uy, kilala mo ba si ano? Ganyan. So, etong relationship na 'to guys, may pinapakita rin sa'kin na parang sikreto lang din siya, tinatago lang din 'no. Hindi niyo masyadong ino-open sa ibang tao. Tignan natin, meron tayong "You speak to me through music." May mga banda rito 'no, baka may banda ka, magaling ka kumanta. Tignan natin. Last, mensahe sa'yo ng person mo, "I heed who I really I am from you." Hindi siya nagpakatotoo or puwedeng dahil nga guarded ka, hindi niya masabi sa'yo yung tunay na nararamdaman niya sa inyo. Yung iba dito guys parang ano 'to, baka nasa talking stage pa lang kayo, wala pa kayong label nitong taong 'to. Pero ang dami mong sama ng loob talaga, hindi dito sa person na 'to, I think sa pinagdaanan mo sa buhay.
matinding problema. Then parang gusto mong i-share dito sa taong 'to, gusto mong ikwento sa kanya pero nakikita di mo siya gagawin kasi takot ka, okey? Huwag mong isipin na baka walang tumanggap sa inyo dahil sa pinagdaanan mo sa buhay, ialis mo yon, okey? Hindi mo na kailangan para i-open pa yung mga nangyari sa'yo sa past, okey? Isipin mo na lang kung sino ka ngayon at sa hinaharap. Yun na lang yung tignan mo. Kasi dahil ikaw mismo nape-pressure ka, nagagawa mo sa ibang tao ngayon. So guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.